5 taong pagtitiis, tinalikuran ang sariling pangarap para lang maging isang masunuring asawa. Pero sa araw ng aming anibersaryo, hindi bulaklak, kundi isang malakas na sampal. At kahihiyan ang ibinigay sa akin ni Rodrigo. Itinaboy ako sa gitna ng unos na parang basahan. Akala nila natapos na ako. Hindi nila alam ang bawat luhang pumatak sa putikan ay magsisilbing lason na uubos sa yaman at dangal ng mga delgado. Sino nga ba ang huling tatawa? Ngayon magsisimula ang aking paniningil. Huwag mo nang subukang linisin ang aking mga paa, Teresa, dahil kahit gaano karaming tubig ang ibuhos mo, ang baho ng iyong pagkatao ay hinding-hindi na mabubura sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa malawak na sala ng mansyon. Sa sandaling iyon, nakaluhod si Teresa sa malamig na sahig na gawa sa marmol, hawak ang isang pilak na planggana na may maligamgam na tubig at mga talulot ng rosas. Ito ang huling hiling ng kanyang biyenan para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal ni Rodrigo, isang ritual ng pagpapakumbaba na tinanggap ni Teresa ng buong puso sa ngalan ng pagmamahal at utang na loob. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahang hinahaplos ang paanan ng matanda. Sa paligid nila, ang mga matataas na tao sa lipunan ng Makati ay nakatingin, ng iba ay may awang bakas sa muka, ngunit mas marami ang may mapanghusgang ngiti. Ang bawat patak ng tubig sa planggana ay tila mabigat na semento na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat. Isinantabi niya ang kanyang lisensya bilang isang accountant, kinalimutan ang sariling ambisyon, para lang pagsilbihan ang pamilyang tumulong sa kanya noong naghihingalo ang kanyang ina. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang bumukas ang malaking screen sa gitna ng bulwagan. Hindi ang kanilang wedding video ang lumabas, kundi isang malabo ngunit malinaw na video ng isang babaeng kamukha ni Teresa na may dalang bag ng pera kasama ang isang hindi kilalang lalaki sa isang madilim na silid. Ang pamagat sa screen ay sapat na para itigil ang tibok ng puso ng sinuman. Ang pagtataksil ng isang Teresa Delgado. Rodrigo, hindi ako iyan. Maniwala ka, hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Ang pagsusumamo ni Teresa ay nauwi sa isang mahinang hikbi habang nakatingala sa kanyang asawa. Si Rodrigo, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay lumapit sa kanya. Ngunit sa halip na itayo siya, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagtalsik ng plangganang pilak. Pilak at ang tubig na simbolo ng kanyang pagsisinta ay dumanak sa sahig kasama ang kanyang dangal. Naramdaman ni Teresa ang lasa ng dugo sa kanyang labi, ngunit mas masakit ang tila pagkaubos ng hangin sa kanyang mga baga. You're a disgrace, Teresa. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, ninakawan mo pa ang charity fund ng pamilya ko para sa lalaki mo. Get out, layas. Ang sigaw ni Rodrigo ay nanginginig sa galit o marahil sa husay ng kanyang pag-arte. Rodrigo, please let me explain. Alam mong hindi ko kayang gawin yon. Pagmamakaawa ni Teresa habang pilit na humahawak sa laylayan ng barong ng asawa. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Doña Consuelo gamit ang kanyang baston, dahilan para mapasubsob ang mukha ni Teresa sa basang marmol. Huwag mong dungisan ang anak ko ng iyong maruruming kamay. Marites, ilabas ang mga dokumento, utos ng matanda sa kanyang matapat na tauhan. Ilang pirasong papel ang itinapon sa harap ni Teresa, mga peking bank transfer na may pirma niya, mga ebidensyang binuo sa loob ng madilim na sikreto ng mga delgado. Walang nakinig, walang tumulong. Ang mga taong kanina lang ay nakikikain sa kanilang handaan ay isa-isang tumalikod. Hinila ni Rodrigo si Teresa sa kanyang braso, kinaladkad siya palabas ng mansyong itinuring niyang tahanan sa loob ng 5 taon. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Teresa ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang marating nila ang malaking bakal na pinto, malakas siyang itinulak ni Rodrigo palabas. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa kalangitan ng Maynila, tila nakikiramay sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Rodrigo, huwag mo akong iwan dito, Rodrigo. Sigaw ni Teresa habang kinakalampag ang saradong gate. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang pag-andar ng mamahaling sasakyan ni Rodrigo na sadyang dumaan sa malalim na tubig upang muling madumihan ang kanyang damit ng putik. Naiwan si Teresa na nakaupo sa gitna ng kalsada, basang-basa, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang paningin ay lumabo.
dahil sa pinaghalong ulan at luha. Sa kanyang kamay mahigpit niyang hinawakan ang nadurog na pulseras ng kanyang ina, ang tanging bagay na naiwan sa kanya. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig kundi isang tahimik at matinding panunumpa na dumanas sa kanyang isipan. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng lahat ang siya ring kikitil sa iyong huling pag-asa? Tumayo si Teresa nang dahan-dahan ang kanyang likod, na dati ay laging nakayuko sa pagsunod, ay unti-unting itinuwid sa gitna ng bagyo. Hindi na siya ang Teresa na madaling paiyakin. Ang tanong na lamang na naiwan sa malamig na hangin ay ito: hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong sadyang dinurog bago ito maging matalas na sandata, nawawasak sa lahat? Bawat hakbang ni Teresa sa kahabaan ng kalsada ng Makati ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa kanyang nangangatog na katawan, na tila nais siyang burahin sa mundong ito. Ang mga ilaw ng naglalakihang gusali ay malabo sa kanyang paningin, mga paalaala ng isang marangyang buhay na kailanman ay hindi naman talaga naging kanya. Ang putik ay kumapit sa kanyang mamahaling damit, ang laylayan nito ay punit-punit na, gaya ng kanyang puso na iniwang duguan sa harap ng maraming tao. Tumigil siya sa isang madilim at abandonadong waiting shed. Doon sa ilalim ng malamig na bubong ibinuhos ni Teresa ang lahat ng pighating kanina pa niya kinikimkim. Ang bawat hikbi niya ay nilalamon ng dagundong ng kulog. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Nayanig ang kanyang buong pagkatao sa takot, iniisip na baka pinadalhan siya ni Doña Consuelo ng mga tauhan para tuluyan na siyang iligpit. "Teresa, anak." Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa gitna ng hagupit ng hangin. Inangat ni Teresa ang kanyang ulo at nakita ang basang-basang mukha ni Nanay Rosa, ang matandang katulong sa mansyon na siyang tanging nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. Ang matanda ay nanginginig din sa lamig, hawak ang isang maliit na plastic bag at isang lumang bandana. "Nanay Rosa, bakit po kayo nandito?" "Mapapahamak po kayo kapag nalaman nilang sinundan ninyo ako," nangangatal na sabi ni Teresa, habang pilit na pinapahid ang kanyang mga luha. Walang sinabi ang matanda. Sa halip, kinuha nito ang tuyong bandana mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang binalot sa leeg ni Teresa. Ang init ng tela ay tila isang himala sa gitna ng nanunuot na ginaw. Iniabot din ni Nanay Rosa ang plastic bag na naglalaman ng ilang pirasong tinapay at isang lumang pitaka na puno ng mga barya at ilang gusot na papel na pera. "Ito lang ang naipon ko, anak. Itago mo ito. Huwag kang susuko, alam ng Diyos na wala kang kasalanan. Mag-iingat ka dahil hindi titigil ang mga delgado hanggat hindi ka nakikita na lugmok sa lupa." Bulong ng matanda habang hinahaplos ang pisngi ni Teresa. Bago pa makapagsalita muli, ang dalaga mabilis na lumayo. Si Nanay Rosa natatakot na baka may nakakita sa kanilang pagkikita. Bit-bit ang munting pag-asa na ibinigay ng matanda, nagpatuloy si Teresa sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang madilim at siksik na eskinita sa hangganan ng lungsod. Doon ay matatagpuan ang isang luma at tila babagsak na boarding house. Ang amoy ng amag at basang kahoy ay sumalubong sa kanya nang pasukin niya ang maliit na silid na kanyang nirentahan gamit ang huling pera ni Nanay Rosa. Ang kisame ay may mga tulo ng tubig at ang kama ay matigas pa sa semento, ngunit para kay Teresa ito ang kanyang naging kanlungan mula sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Inilapag niya ang kanyang maliit na maleta sa sahig. Sa unang tingin mukhang wala itong laman kundi ilang lumang gamit, ngunit may isang sikretong compartment ito na siya lang ang nakakaalam. Dahan-dahan niyang binuksan ang ilalim nito at kinuha ang isang lumang laptop. Ang screen nito ay may kaunting gasgas, ngunit nang buksan niya ito, ang liwanag na nagmula sa monitor ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Rodrigo na sa bawat gabing pinagsisilbihan siya ni Teresa, sa bawat oras na tinitiis niya ang panglalait ni Doña Consuelo, ay unti-unti niyang kinokopya ang lahat ng mga transaksyon sa bangko ng mga delgado. Ang bawat sentimong ninakaw nila sa mga mahihirap, ang bawat suhol na ibinigay nila sa mga opisyal, lahat ay narito. Ang akala nila ay isang mangmang na asawa lamang si Teresa, ngunit hindi nila alam na sila mismo ang nagbigay sa kanya ng mga impormasyon na wawasak sa kanilang imperyo. Hinaplos ni Teresa ang keyboard ng laptop, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit na nag-aapoy. "Akala ninyo ay tapos na ako.
Akala ninyo ay nakuha na ninyo ang lahat. Pero magsisimula pa lang ang tunay na laro, bulong niya sa dilim. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang nakaramdam si Teresa ng isang kakaibang pakiramdam, tila may matang nakatingin sa kanya mula sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit na bintanang may rehas. Sa kabilang dako ng kalsada sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw, isang matangkad na anino ng lalaki ang nakatayo. Hindi ito gumagalaw, nakatingin lang ito ng diretso sa kanyang bintana, tila binabantayan ang bawat galaw niya. Sino ang taong ito na tila alam ang kanyang kinaroroonan sa gitna ng malawak at mapanganib na Maynila, isang kaibigan? O isa na namang kaaway na nais siyang tapusin bago pa man siya makapagsimula? Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakabaliw kaysa noong pinalayas siya sa mansyon. Ang sikat ng araw na pilit na sumisilip sa mga butas ng luma at maruming kurtina ay hindi nagdala ng kalinga kay Teresa. Sa halip, ang bawat sinag nito ay tila naglalantad sa malupit na katotohanan ng kanyang bagong buhay. Ang katahimikan ng kanyang umaga ay biglang nabulabog ng isang malakas at sunod-sunod na paghampas sa kanyang pintuan na tila ba gigibain ito ng anumang sandali. "Hoy babae, lumabas ka riyan. Akala mo ba ay makakatira ka rito ng libre?" Ang boses ni Mang Enteng, ang may-ari ng boarding house, ay punong-puno ng pagkairita at kawalan ng pasensya. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang pinto, ang kanyang puso ay pumipintig sa kaba. "Mang Enteng, pasensya na po. Maibibigay ko rin po ang bayad sa lalong madaling panahon. Kailangan ko lang po ng kaunting oras." "Oras ang oras ay pera at wala akong balak mamigay ng kawanggawa rito. Kung wala kang pambayad, lumayas ka na ngayon din bago ko pa itapon ang mga gamit mo sa kalsada." Ang matanda ay tila isang buwayang naghihintay ng biktima, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sa gitna ng tensyon, isang malalim at baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. "Magkano ba ang kailangan mo, manong?" Napalingon silang dalawa. Doon nakasandal sa pader ay ang lalaking nakita ni Teresa sa ilalim ng poste ng ilaw kagabi. Nakasuot ito ng isang simpleng asul na polo, ngunit ang paraan ng kanyang pagkakatayo at ang talas ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Dahan-dahan itong lumapit, kinuha ang kanyang pitaka at nag-abot ng ilang libong piso kay Mang Enteng. "Ito ang bayad para sa susunod na 2 buwan. Iwanan mo na siya at huwag na huwag mo na siyang kakatukin ng ganyan uli." Ang utos ng lalaki ay maikling ngunit sapat na para patahimikin ang may-ari ng bahay. Si Mang Enteng, na biglang nagbago ang anyo at naging sunod-sunuran, ay mabilis na umalis, bitbit ang pera. Naiwan si Teresa at ang estranghero sa maliit na espasyo ng pasilyo. Ang hangin ay tila bumigat sa pagitan nila. Sa halip na magpasalamat, ang unang naramdaman ni Teresa ay matinding paghihinala. Sa mundong kanyang kinagisnan, walang tulong na dumarating ng walang kapalit. "Sino ka? Bakit mo ginagawa ito?" Ang boses ni Teresa ay matigas, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lalaki ay hindi agad sumagot. Tinitigan muna nito ang namamagang pisngi ni Teresa na dulot ng sampal ni Rodrigo kagabi bago dahan-dahang kumuha ng isang puting card mula sa kanyang bulsa. "Mateo Valeriano, isa akong abogado." Tiningnan ni Teresa ang card. Ang mga letra ay nakaukit ng maayos, isang simbolo ng kapangyarihan at karunungan. Ngunit para sa isang babaeng winasak ng isang abogadong asawa, ang salitang abogado ay tila isang babala ng panganib. "Wala akong pera para sa serbisyo mo, attorney. At kung ipinadala ka rito ni Rodrigo para takutin ako, nagkakamali kayo. Wala na kayong makukuha sa akin." Matapang na pahayag ni Teresa habang pilit na isinasara ang kanyang pinto. Ngunit mabilis na hinarang ni Mateo ang kanyang braso sa pintuan. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang lihim na sakit. "Hindi ako ipinadala ng asawa mo. Sa katunayan, matagal na kitang pinagmamasdan, Teresa. Alam ko ang bawat sakripisyong ginawa mo para sa pamilyang iyon, at alam ko rin kung paano kanila itinapon na parang basura pagkatapos kanilang pakinabangan. Ano ang gusto mo tanaap?" Pag-uusisa ni Teresa ang kanyang depensa ay unti-unting nababawasan dahil sa pagtataka. "Gusto ko ng katarungan." Ang sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng determinasyon. "Hindi mo kailangang magbayad sa akin. Dahil ang kailangan ko ay ang mga impormasyong nasa loob ng laptop mo.
ang mga transaksyong itinatago ng mga Delgado, ang mga lihim na wawasak sa kanila. Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw habang ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa kanyang lihim na laptop? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Lumapit si Mateo ng kaunti sapat na para maamoy ni Teresa ang bango ng kanyang pabango na humalo sa amoy ng lumang gusali. Dahil bago ka pa man naging biktima ng mga Delgado, naging biktima na nila ang pamilya ko. At ikaw, Teresa, ikaw ang tanging susi na may hawak ng katotohanang matagal na nilang ibinaon sa limot. Tinitigan ni Teresa ang lalaki naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang malamig na pangungusap ang binitiw ni Mateo na tila isang patalim na bumaon sa kanyang puso. Alam ko kung ano ang totoong dahilan kung bakit kanila pinalayas, Teresa. At alam ko rin na ang video na iyon ay simula pa lamang ng mas madilim na plano ni Doña Consuelo para sa iyo. Natigilan si Teresa, ang kanyang dugo ay tila namuo sa kanyang mga ugat. Sino nga ba ang Mateo Valeriano? Isang tagapagligtas o isang mapanganib na kalaban na mas marami pang alam tungkol sa kanya kaysa sa inaakala niya papataso. Tingnan ninyo ang mukha ng babaeng ito, ang akala mo ay santita, pero magnanakaw pala at taksil sa asawa. Huwag na huwag ninyong tularan ang isang Teresa Delgado. Ang boses mula sa cellphone ng isang babaeng katabi niya sa kariton ng kalsada ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa pandinig ni Teresa. Nakayuko siya, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng suot na lumang hoodie, ngunit ang bawat salita mula sa viral video na kumakalat sa social media ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay hindi lamang nananatili sa loob ng mansyon ng mga Delgado. Ay pumakalat na ngayon sa bawat sulok ng bansa, parang isang epidemya na sumisira sa kanyang pagkatao. Habang nakaupo sa isang madungis na bangko sa labas ng isang maliit na opisina ng recruitment, tinitigan ni Teresa ang kanyang hawak na resume. Ang mga nakasulat na parangal, ang kanyang mataas na grado, at ang kanyang karanasan bilang isang mahusay na accountant ay tila wala ng halaga. Ang kanyang pangalan na dati ay simbolo ng sipag at integridad ay naging kasing kahulugan na ngayon ng dumi at pandaraya. Pasensya na, miss, or kung ano man ang itatawag ko sa iyo. Ang boses ng sekretarya sa loob ng opisina ay puno ng pangungutya habang iniaabot pabalik ang kanyang mga papel. Nakita namin ang balita. Hindi kami tumatanggap ng mga taong may bahid ang record, lalo na sa pera. Baka pati ang maliit naming pondo ay itakbo mo pa. Pero wala po akong kasalanan, gawa-gawa lang po ang lahat ng iyon. Pilit na paliwanag ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagsusumamo. Ang babae ay hindi na sumagot, sa halip ay tinalikuran siya nito at nagpatuloy sa pag-type, tila ba si Teresa ay isang hangin na walang halaga. Lumabas si Teresa ng gusali, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng kawalang pag-asa. Sa bawat taong nadadaanan niya, tila nararamdaman niya ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga bulong na puno ng paghatol. Ang mundo na dati ay malawak at puno ng pangarap ay biglang naging isang maliit at madilim na selda. Samantala sa loob ng maligayang mansyon ng mga Delgado, ang halakhak ni na Rodrigo at Marites ay umuuringaw-ngaw sa malawak na terasa. Nakaupo si Rodrigo sa kanyang paboritong upuan, may hawak na baso ng mamahaling alak, habang si Marites ay nakasandal sa kanyang balikat, tila isang reynang nagwagi sa labanan. Ang galing mo talaga, Rodrigo. Siguradong hinding-hindi na makakabangon ang babaeng iyon. Sino pa ang maniniwala sa isang basahan? Ang boses ni Marites ay puno ng tamis, ngunit may lason na kasama. Nararapat lang iyon sa kanya. Akala niya ay sapat na ang pagiging mabuting asawa para makapasok sa mundong ito. Hindi niya alam na sa pamilyang ito ang katapatan ay isang kahinaan. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Tila ba ang 5 taon nilang pagsasama ay isang panaginip lamang na nais niyang kalimutan. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Doña Consuelo. May bitbit na rosaryo, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga madidilim na balak. Para sa kanya, ang pagpapatalsik kay Teresa ay isa lamang hakbang para protektahan ang kanilang yaman. Ang bawat dasal na binibigkas niya ay tila isang insulto sa langit, isang pagpapanggap ng kabanalan
sa gitna ng kanyang kalupitan. Bumalik si Teresa sa kanyang maliit na silid pagod at gutom, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Inilabas niya ang kanyang laptop, ang tanging sandata na natitira sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang tunog ng notification mula sa kanyang luma at sirang cellphone ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Alam ko kung ano ang totoong itinatago ni Doña Consuelo sa loob ng kanyang lihim na vault. Kung gusto mong mabawi ang dangal mo, pumunta ka sa lumang simbahan sa Quiapo bukas ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Napatigil ang tibok ng puso ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mensahe ng paulit-ulit. Sino ang taong ito, isang kakampi o isa na namang patibong na inihanda ng mga delgado para tuluyan siyang ilibing? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, isang halo ng takot, at isang maliit na kislap ng pag-asa na baka ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana sa madilim na langit ng Maynila. Ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng mga lihim na handa ng sumabog. Kaya ba niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang pagkakataon na malinis ang kanyang pangalan o hahayaan na lamang niyang lamunin siya ng kadiliman ng kanyang kasalukuyan? Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay kaibigan, Teresa. Minsan ang kamay na humahawak sa iyo ay siya ring kamay na magtutulak sa iyo sa bangin. Ang bulong na iyon ni Mateo sa loob ng lumang simbahan sa Quiapo ay naging sanhi ng pagtayo ng balahibo ni Teresa. Sa gitna ng amoy ng insenso at dumi ng kalsada, ang mukha ng abogado ay tila isang estatwa ng semento. Matigas, malamig, ngunit may bakas ng matinding paghihiganti sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ang misteryosong estranghero ang nakatagpo niya, kundi ang lalaking nagbayad ng kanyang upa. Bakit mo ako pinapunta rito, Mateo? Kung balak mo akong takutin, nag-aaksaya ka lang ng panahon, matapang na sagot ni Teresa. Bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Humarap sa kanya si Mateo, ang anino ng krus sa pader ay tila humahati sa kanyang mukha. Gusto ko lang malaman mo kung bakit ako narito. Ang aking ina, siya ang dating accountant ni Doña Consuelo bago ka pa man dumating. Noong tumanggi siyang pirmahan ang isang maanumalyang dokumento, hinaras siya, ipinakulong at namatay sa loob ng selda nang may madungis na pangalan. Ang utang na loob na sinasabi mo, iyan ang kadena na pumatay sa nanay ko. Natigilan si Teresa. Ang galit na nakikita niya kay Mateo ay salamin ng sarili niyang pighati. Sa sandaling iyon, ang hinala ay napalitan ng isang kakaibang uri ng pag-unawa. Pareho silang nilamon ng sistema ng mga delgado at pareho rin silang naghahanap ng paraan para maisuka ito. Magtulungan tayo, Teresa. Ibibigay ko ang proteksyong legal at ang mga informasyong nakalap ko sa loob ng maraming taon kapalit ng mga audit files na nasa laptop mo. Wawasakin natin sila mula sa loob. Alok ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may pangako ng katarungan. Dahan-dahang tumango si Teresa. Gawin natin, pero kailangan nating mag-ingat. Si Doña Consuelo ay parang ahas na nakikinig sa bawat bulong. Bumalik sila sa maliit na silid ni Teresa. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bumbilya, nagsimula silang magtrabaho. Ang mga daliri ni Teresa ay tila sumasayaw sa keyboard ng laptop, ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat numero at pangalan. Sa bawat folder na kanyang binubuksan, tila binubuksan din niya ang mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, napansin ni Mateo ang isang maliit na sugat sa kamay ni Teresa. Nakuha niya ito nang pilitin niyang ayusin ang nadurog na pulseras ng kanyang ina kanina. Nang hindi nagsasalita, kinuha ni Mateo ang isang maliit na first aid kit mula sa kanyang bag. Hayaan mo akong, bulong ni Mateo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang init ng palad ng lalaki, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan sa piling ni Rodrigo. Sa bawat haplos ng bulak na may alkohol, tila hindi lang ang sugat sa balat ang nililinis ni Mateo, kundi pati na rin ang dumi ng panglalait na naramdaman ni Teresa nitong mga nakaraang araw. You don't have to do this, attorney. Mahinang sabi ni Teresa, pilit na iniiling ang kanyang paningin. Hindi lahat ng sugat ay kailangang tiisin ng mag-isa. Teresa, sagot ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho
At sa isang sandali, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng tunog ng kanilang paghinga. May kung anong kislap ng pag-asa, ang naramdaman ni Teresa, isang emosyong hindi niya inaasahang mararamdaman muli. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng may isang file na biglang nagload sa screen. Ang audit trail ay nagpakita ng isang serya ng malalaking gastos mula sa isang lihim na card, isang black card na hindi nakarehistro sa pangalan ng kumpanya. Mateo, tingnan mo ito. Tawag ni Teresa, ang kanyang boses ay muling naging matigas. Ang card na ito, ginagamit ito ni Rodrigo sa mga mamahaling hotel at jewelry shops nitong mga nakaraang linggo lang. At ang lahat ng resibo ay nakapangalan kay Marites. Ang tanga ni Rodrigo ang komento ni Mateo na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Hindi niya alam na ang card na iyan ay konektado sa isang account na matagal na nating binabantayan. He is feeding his mistress using the very money they stole from the foundation. Nanliit ang mga mata ni Teresa habang tinitingnan ang huling transaction. Bukod doon, ang card na ito ay may limit na hindi kayang bayaran ng legal na kita ni Rodrigo. Ibig sabihin, ginagamit niya ang perang hiningi ni Doña Consuelo para sa kanilang charity, para lang itira sa luho ang kabit niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ni Doña Consuelo iyon? Ay ang ninanakawan siya, lalo na ng sarili niyang anak. Sa dilim ng silid, ang liwanag ng laptop ay nagbigay ng isang nakakatakot ngunit magandang anyo kay Teresa. Ang bawat numero sa screen ay tila mga bala na handa ng iputok. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Teresa habang tinitingnan ang seryosong mukha ni Mateo. Hanggang kailan siya makakatiyak na ang lalaking ito ay mananatili sa kanyang tabi kapag ang bawat lihim ay naibulgar na petpantapapata. Akala mo ba ay makakatakas ka sa kapangyarihan ko, Teresa? Kahit sa ang butas ka magtago, abot ka ng aking mga kamay dahil ikaw ay pag-aari pa rin ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consuelo sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng masamang balita. Kakabalik pa lamang ni Teresa sa kanyang maliit na silid mula sa pagbili ng makakakain nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Ngunit bago pa siya makasagot ng maayos ang katahimikan ng gabi, ay biglang nabulabog ng malalakas na yabag sa labas ng kanyang pintuan. Hindi na nakapagsalita si Teresa nang biglang puwersahang bumukas ang pinto. Dalawang lalaking nakasuot ng itim at may mga takip sa mukha ang pumasok sa kanyang maliit na espasyo. Walang pasintabi nilang pinagtatapon ang kanyang mga gamit. Ang tunog ng mga nababasag na baso at ang pagkasira ng mga kahoy na silya ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Teresa. Napasandal siya sa paderang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa tindi ng takot. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ang sigaw ni Teresa habang pilit na niyayakap ang kanyang bag kung saan nakatago ang kanyang laptop. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at pilit na kinuha ang kanyang bag. Sa gitna ng paghahablutan, naitulak si Teresa at ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng matigas na mesa. Nakaramdam siya ng matinding hilo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ngunit bago pa man tuluyang makuha ng mga lalaki ang kanyang huling sandata, isang matipunong braso ang humarang sa pintuan. Mabilis na kumilos si Mateo. Hindi sa pamamagitan ng marahas na pakikipaglaban kundi sa isang matalinong paraan. Itinaas niya ang kanyang cellphone na kasalukuyang nasa gitna ng isang live broadcast. Nakalive ang lahat ng ito sa social media. Ang bawat mukha ninyo, ang bawat galaw ninyo ay nakikita na ng libu-libong tao ngayon. Kung ayaw ninyong mabulok sa kulungan bago mag-umaga, lumayas na kayo. Ang yung mga tauhan ni Doña Consuelo na natakot sa banta ng batas at sa dami ng saksi sa internet ay walang nagawa kundi bitawan si Teresa at mabilis na tumakas sa kadiliman ng eskinita. Mabilis na lumapit si Mateo kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Teresa, okay ka lang ba? Tumingin ka sa akin. Bulong ni Mateo habang dahan-dahang inaalalayan ang dalaga na makaupo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din isang pambihirang senyales ng emosyon mula sa isang laging kalmadong abogado. Dahan-dahang naramdaman ni Teresa ang init ng pag-alalay ni Mateo. Sa kabila ng gulo ng paligid, ang amoy ng kanyang pabango at ang tatag ng kanyang pagkakahawak ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng unos. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang muling tumunog ang cellphone ni Teresa. Sinagot niya ito at sa pagkakataong ito ang boses ni Doña Consuelo
ay punong-puno ng mapait na tagumpay. Iyan ang mangyayari sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang maliit na gulo na iyan ay patikim pa lamang, Teresa. Kung gusto mong tumigil ang lahat ng ito, pumunta ka rito sa mansyon bukas. Lumuhod ka sa harap ko, aminin mo ang lahat ng kasalanang ginawa mo sa anak ko at baka pag-isipan ko pang bigyan ka ng kapayapaan. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti ng kaluluwa mo, Teresa. Para malinis ang iyong dungis bago ka tuluyang mabulok sa kalsada. Dagdag pa ng matanda na tila ba siya ay isang banal na tagapagligtas sa gitna ng kanyang kalupitan. Ikinuyom ni Teresa ang kanyang mga palad. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid, na ngayon ay wasak na ang kanyang tanging kanlungan ay dinungisan ng kasamaan ng mga delgado. Hindi niyo na ako muling mapapaluhod. Doña Consuelo, ang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat salita ay tila isang deklarasyon ng giyera. Ang bawat pagsubok na ibinibigay niyo sa akin ay nagsisilbing hagdan para maabot ko ang inyong rurok. CG, ituloy niyo lang ang paggawa ng masama. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa habang dahan-dahang pinupunasan ang bahid ng dugo sa kanyang noo. Dahil hindi niyo alam, bawat hakbang niyo, bawat utos niyo sa inyong mga tauhan ay unti-unti nang naghuhukay ng sarili ninyong libingan. At kapag dumating ang araw na yon, ako mismo ang magsasara ng inyong kabaong. Napatingin si Mateo kay Teresa. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, hindi na niya nakikita ang mahinang babaeng kailangan niyang protektahan. Ang nakatayo sa harap niya ay isang sugatang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian, anuman ang maging kapalit. Ang ningning sa mga mata ni Teresa ay mas nakakasilaw pa sa anumang hiyas, isang ningning na nagbabadya ng isang katapusan na hinding-hindi makakalimutan ng pamilyang Delgado. Ang kasakiman ay parang isang malalim na balon, Nanay Rosa. Kahit gaano mo karaming ginto ang ibuhos dito, hinding-hindi ito mapupuno. Sa loob ng isang maingay at siksik na palengke malayo, sa mga mapanghusgang mata ng mga Delgado, nagtagpo muli ang landas ni Teresa at Nanay Rosa. Nakatago ang mukha ni Teresa sa ilalim ng isang malapad na sombrero, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Iniabot niya sa matanda ang isang maliit na lalagyan ng gamot, ngunit sa loob nito ay may isang maliit na papel na naglalaman ng mga instruksyong magpapabago sa takbo ng laban. Anak, natatakot ako para sa'yo. Ang mga mata ni Doña Consuelo ay nakatingin sa bawat sulok ng mansyon to. Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggap ang gamot. Huwag kayong mag-alala, Nanay. Ang kailangan niyo lang gawin ay hayaang marinig ng matanda ang isang katotohanang matagal na niyang kinakatakutan. Sabihin niyo sa kanya sa gitna ng inyong paglilinis na narinig niyo si Rodrigo na may kausap tungkol sa isang lihim na card na itinatago niya sa loob ng kanyang itim na vault. Sabihin niyo na balak niyang itakas ang pera kasama si Marites. Utos ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Bumalik si Nanay Rosa sa mansyon, bitbit ang bigat ng lihim na yon. Habang nagpupunas siya ng mga mamahaling florera sa sala, naramdaman niya ang presensya ni Doña Consuelo na nakaupo sa kanyang trono, nagdarasal ng rosaryo, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ma'am, pasensya na po, pero may naririnig po kasi ako nitong mga nakaraang araw. Simula ni Nanay Rosa, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Sila Sir Rodrigo po kasi at si Ma'am Marites. Parang may pinaplano po silang hindi maganda tungkol sa inyong mga ari-arian. Napatigil ang paggalaw ng mga daliri ng matanda sa kanyang rosaryo. Ang kanyang mukha ay biglang naging parang semento sa tindi ng tensyon. Anong sinabi mo? Ang anak ko, nananakawan ako. Hindi ko po sigurado, pero narinig ko po silang nag-uusap tungkol sa isang itim na card na nasa loob ng vault sa study room. Sabi po ni Sir Rodrigo, hindi niyo raw kailangang malaman dahil matanda na raw po kayo at hindi na marunong humawak ng pera. Dagdag pa ni Nanay Rosa, ayon sa turo ni Teresa. Ang galit na sumabog sa dibdib ni Doña Consuelo ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Para sa kanya ang katapatan ng kanyang anak, ang tanging bagay na pinanghahawakan niya, ngunit ang ideya na ang sarili niyang dugo ay nagtataksil sa kanya para sa isang babaeng tulad ni Marites ay hindi niya matatanggap. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang mag-gaslight sa sarili na ang pagnanakaw niya pabalik sa kanyang anak ay hindi isang kasalanan,
kundi isang paraan ng pagprotekta sa pamilya. Samantala sa loob ng master bedroom, abala si Rodrigo sa pakikipagtalo kay Marites. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay lalong tumitindi dahil sa pressure ng investigasyon ng AMLC. Rodrigo, kailangan nating kumuha ng mas maraming pera. Hindi sapat ang ibinibigay mo sa akin. Paano na ang mga plano nating lumipad patungong Europa? Sigaw ni Marites, ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng tamis, kundi ng purong kasakiman. Tumigil ka, Marites! Ginagawa ko ang lahat. Pero mahigpit ang bantay ni Mama sa bawat sentimo na. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng pagod at takot. Hindi nila alam sa labas ng pinto nakikinig ang kanilang sariling ina. Ang bawat salita ng pagrerebelde at pagnanais ng pera ay tila mga pako na bumaon sa tiwala ni Doña Consuelo. Ang matanda ay dahan-dahang lumakad patungo sa study room ni Rodrigo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang aninong naglalakad sa dilim. Gabi na nang pasukin ni Doña Consuelo ang silid. Gamit ang kanyang sariling kopya ng susi, dahan-dahan niyang binuksan ang vault. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng lock ay tila isang tibok ng puso sa katahimikan ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng vault doon, niya nakita ang isang makintab na itim na card. Ang card na ginagamit ni Rodrigo para sa kanyang mga lihim na transaction. Kinuha ito ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akala nyo ay malalamangan nyo ako. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat, Rodrigo, at ako rin ang kukuha nito pabalik bago mo pa ito ubusin sa babaeng iyan. Hindi alam ni Doña Consuelo na sa bawat galaw niya may isang maliit na camera na nakatago sa pagitan ng mga libro na sadyang inilagay ni Teresa sa tulong ni Nanay Rosa. Sa kanyang maliit na silid sa kabilang bahagi ng lungsod, pinapanood ni Teresa ang bawat segundo ng pagnanakaw ng kanyang biyenan. Napasandal si Teresa sa kanyang upuan, isang mapait na tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay tapos na. Ang ahas ay kumagat na sa sarili nitong buntot. Ganyan nga, Doña Consuelo, bulong ni Teresa sa screen ng kanyang laptop. Gamitin mo ang card na yan, bilhin mo ang lahat ng gusto mong luho. Dahil hindi mo alam, ang bawat pirma mo sa bawat resibo ay ang pirma mo rin sa iyong sariling warrant of arrest. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, napansin ni Teresa ang isang bagay sa background ng video. Isang anino ang dumaan sa likod ni Doña Consuelo bago pa man ito makalabas ng silid. Isang anino na hindi kabilang sa mga tauhan ng mansyon. Sino ang isa pang nanonood sa gitna ng dilim? Mayroon pa bang ibang manlalaro sa madungis na sayaw na ito na hindi niya inaasahan? Arca. Minsan ang pinakamasarap na alaala ang siyang pinakamatatalas na kutsilyong sumasaksak sa ating kasalukuyan. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisilip sa bintana ng kanyang maliit na silid, hinawakan ni Teresa ang isang kupas na litrato na itinago niya sa loob ng kanyang lumang pitaka. Doon nakikita ang isang masayang bersyon ng kanyang sarili, nakasandal sa balikat ni Rodrigo sa ilalim ng isang puno ng nara. Wala pa silang mamahaling alahas noon, wala pang mansyong kasing lamig ng yelo, isang supot ng kwek-kwek at 2 baso ng palamig lang ang sapat na para makita ang kislap sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Teresa, pangako, hinding-hindi kita hahayaang muling makaranas ng hirap. Gagawin ko ang lahat para maging reyna ka ng buhay ko, bulong noon ni Rodrigo habang hinahaplos ang kanyang buhok. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa habang dahan-dahang pinupunit ang litrato. Ang bawat hibla ng papel na naghihiwalay ay tila ang bawat hibla ng kanyang pagtitiwala na tuluyan ng naglaho. Ang lalaking nangako ng langit sa kanya ay siya ring lalaking bumasag sa kanyang bungo at nagtapon sa kanya sa putikan. Ang alaala ng tamis ay naging lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang kahinaan. Hindi ka pa rin ba natutulog? Ang malalim na boses ni Mateo ay nagmula sa dulo ng silid kung saan siya nakaupo sa harap ng isa pang tumpok ng mga dokumento. Mahirap matulog kapag ang bawat pikit mo ay nakikita mo ang mga mukha ng mga taong pumatay sa pagkatao mo. Sagot ni Teresa habang itinatapon ang pinunit na litrato sa basurahan. Tumayo si Mateo at lumapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang dala ang kanyang mga kamay na dokumento kundi isang lumang locket na gawa sa tanso. Dahan-dahan niya itong binuksan, ipinapakita ang mukha ng isang babaeng may malungkot na ngiti, ang kanyang ina. Ang aking ina. Siya ang pinakatapat na accountant na nakilala ko.
Simula ni Mateo ang kanyang boses, ay tila isang malayo at malungkot na awit. Noong nalaman niya ang tungkol sa mga peking foundation ng mga Delgado, hindi siya tumahimik. Akala niya ang katotohanan ang magliligtas sa kanya. Pero sa mundong binuo ng pera at kapangyarihan, ang katotohanan ay isang hatol ng kamatayan. Namatay siya sa loob ng kulungan, Teresa. Namatay siyang tinatawag na magnanakaw ng mga taong siya mismo ang nagnakaw sa kanyang buhay. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng pighati ni Mateo. Sa sandaling iyon, hindi sila abogado at kliyente. Sila ay dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang sakit. Inabot ni Mateo ang isang lumang folder na may markang confidential, isang dokumentong hindi niya ipinakita kay Teresa noon pa man. May isang bagay akong natuklasan habang sinusuri ang mga lumang kaso ng aking ina. Sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Teresa. Ang taong unang nag-imbestiga sa kaso ng pagnanakaw na ibinintang sa aking ina, ang taong nagtangka ring tumulong sa kanya bago ito biglang mawala sa serbisyo. Binuksan ni Mateo ang folder at inilabas ang isang lumang report. Sa ibaba ng pahina nakasulat ang pangalan ng opisyal na nag-audit sa mga unang dokumento ng Delgado Foundation, 20 taon na ang nakalilipas. Napahinto ang paghinga ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang pangalang nakasulat sa itim na tinta. Gabriel Santos. Sipa. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Teresa. Ang kanyang ama na namatay sa isang aksidente sa kalsada noong siya ay bata pa, ay bahagi pala ng madilim na nakaraan ng mga Delgado. Ang aksidenteng laging sinasabi ni Doña Consuelo na dahilan kung bakit sila tumulong sa kanyang pamilya bilang utang na loob. Hindi iyon aksidente, Teresa. Bulong ni Mateo, ang boses niya ay puno ng poot. Ang iyong ama ay pinatahimik dahil may hawak siyang ebidensya na magpapabagsak sa mga Delgado noon pa man. Ang pagtulong nila sa iyo, ang pagpapakasal ni Rodrigo sa iyo, hindi iyon dahil sa mahal ka nila. Ginawa nila iyon para manatili kang malapit sa kanila, para masigurado nilang ang anak ng taong kinalaban nila ay mananatiling sunod-sunuran at walang alam. Ang mundo ni Teresa ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang 5 taon ng kanyang kasal, ang bawat haplos ni Rodrigo, ang bawat kabutihan ni Doña Consuelo, ay isa palang mahaba at masalimuot na pagpapakitang tao para pagtakpan ang isang krimen ang pagpaslang sa kanyang sariling ama. Napasandal si Teresa sa pader, ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng isang dambuhalang bigat. Ang bawat utang na loob na naramdaman niya sa mga Delgado ay tila mga kadenang gawa sa dugo ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang panunuyo ng lalamunan, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, isang tanong na nagbibigay ng bagong mukha sa kanyang paghihiganti. Sino ang nagbigay ng utos na patayin si Papa? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tumingin si Mateo sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding babala. Hindi mo magugustuhan ang sagot, Teresa, dahil ang pirma sa huling audit report bago mamatay ang iyong ama ay hindi kay Doña Consuelo. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng trahedyang bumuo sa buhay ni Teresa at hanggang saan ang kayang gawin ng isang anak na nalaman na ang kanyang minahal ay ang anak pala ng taong pumaslang sa kanyang magulang? Tanasen, gusto ko ang kwintas na yan. Huwag mo akong titingnan ng ganyan. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ako si Doña Consuelo Delgado at kayang-kaya kong bilhin ang buong tindahan ninyo kung gusto ko. Ang tinig ng matandang babae ay umalingaw sa loob ng isang mamahaling butik sa Greenbelt, Makati. Nakataas ang kanyang noo, ang kanyang mga daliri na puno ng mga dambuhalang brilyante ay nakaturo sa isang display ng kwintas na gawa sa purong ginto at mamahaling bato. Ang mga tindera ay nagkukumahog sa pag-asikaso sa kanya, takot na masungitan ng isang reyna ng lipunan na kilala sa pagiging matapobre at mapangapi. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng madilim na silid ni Teresa, ang liwanag ng monitor ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kasama si Mateo, pinagmamasdan nila ang bawat galaw ng matanda sa pamamagitan ng isang remote access sa sistem ng tindahan na kanilang pinasok sa tulong ng teknolohiya. Ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay tila isang sekundaryo ng isang bombang handa ng sumabog. Ngayon na Teresa, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Inilabas na niya ang
ang itim na card na ninakaw niya mula sa vault ni Rodrigo. Dahan-dahang inabot ni Doña Consuelo ang card sa cashier. May isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi, iniisip na sa bawat pagkuskus ng card na iyon ay nababawi niya ang kanyang kapangyarihan laban sa sarili niyang anak at sa babaeng itinaboy niya. Ang cashier na may halong kaba ay dahan-dahang ipinasok ang card sa terminal. Ngunit ang inaasahang tunog ng pag-aproba ay hindi narinig. Sa halip, ang screen ng terminal ay nagpakita ng isang pulang babala na hindi pamilyar sa mga empleyado. Kasabay nito, ang lahat ng screen sa loob ng butik ay biglang nagbago. Ang mga patalastas ng mga mamahaling relo ay napalitan ng isang serya ng mga dokumento, mga bank statement, mga audit report, at mga larawan ng mga transaksyong itinatago ng pamilyang Delgado. Ano ito? Bakit ganito ang lumalabas sa mga screen nyo? Ayusin nyo ito. Sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamuti sa takot at pagkalito. Hindi pa natatapos ang kanyang pagsigaw nang biglang pumasok sa tindahan ang 4 na lalaking nakasuot ng formal na barong at may mga badge sa kanilang dibdib. Ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong gusali. Ang bawat mamimili at empleyado ay napatingin sa direksyon ng matanda. Doña Consuelo Delgado, kami ay mula sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, kasama ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation. Ang card na kasalukuyan mong ginagamit ay iniulat na bahagi ng isang malawakang investigasyon sa pagnanakaw ng pondo ng bayan at paglalaban ng pera. Ang boses ng opisyal ay malakas at malinaw, sapat na para marinig ng lahat ng mga naroon. Anong sinasabi nyo? Ako ay isang Delgado. Wala akong ninanakaw. Ang card na ito ay sa anak ko. Ang pagsusumamo ng matanda ay nauwi sa isang mahinang hiyaw, ngunit huli na ang lahat. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone. Ang bawat anggulo ng kanyang kahihiyan, ang kanyang panginginig, ang kanyang pagluha, at ang kanyang pagmamakaawa ay naitala sa libu-libong lente. Ang reyna ng Makati na dati ay kinatatakutan ay naging isang tuntunan na lamang sa gitna ng isang mall. Ang bawat flash ng camera ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang natitirang dangal. Dahan-dahang pinaligiran ng mga pulis ang matanda. Ang tunog ng mga bakal na panyas na inilabas ng opisyal ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kinabukasan. Kailangan niyo pong sumama sa amin para sa karagdagang katanungan. Mayroon din kaming warrant para sa pag-freeze ng lahat ng inyong accounts. Habang pinapanood ni Teresa ang eksena mula sa kanyang laptop, naramdaman niya ang isang malamig na katahimikan sa kanyang puso. Walang halakhak, walang sigaw ng saya. Ang nakikita niya ay hindi lamang ang pagbagsak ni Doña Consuelo, kundi ang simula ng katapusan ng imperyong pumatay sa kanyang ama. Ito pa lang ang simula, Doña Consuelo. Bulong ni Teresa sa screen, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang bawat piraso ng alahas na isinuot mo, ang bawat lupang inagaw mo, ay unti-unti nang babalik sa kung saan ito nararapat. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, sa loob ng opisina ng Delgado Enterprises, nakatanggap si Rodrigo ng isang tawag na nagpabagsak sa kanyang hawak na baso ng kape. Ang puting likido ay dumanak sa kanyang mamahaling lamesa, tila isang simbolo ng kanyang gumuho na buhay. Sir Rodrigo, ito po ay mula sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Mayroon po kaming dalang subpina at kailangang iseal ang inyong opisina para sa isang urgent tax audit at investigasyon sa fraud. Papunta na po ang aming team dyan. Nanginginig ang mga kamay ni Rodrigo habang binababa ang telepono. Napatingin siya sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Makati na dati ay akala niya ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang kaba na naramdaman niya sa buong buhay niya. Sino ang nagsumbong? Paano nila nalaman ang tungkol sa mga lihim na card? At higit sa lahat, nasaan ang kanyang ina na siyang tanging pag-asa niya sa ganitong mga krisis? Hindi alam ni Rodrigo na sa sandaling iyon ang kanyang ina ay nakaupo na sa loob ng isang silid interogasyon at ang kanyang pangalan ang siyang unang itinuturong salarin ng matanda para iligtas ang sarili nitong balat. Ang tanong na lamang ay ito, sino sa kanila ang unang bibigay sa ilalim ng bigat ng katotohanan at sino ang matitirang nakatayo kapag ang buong lungsod ay nalaman na ang lahat ng kanilang lihim. Ang tiwala ay parang isang mamahaling plorera. Kapag nabasag na kahit anong galing ng pagkakadikit mo, laging may lamat na mananatili upang paalalahanan ka sa sakit ng pagkakawasak nito.
Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na nagpaulit-ulit sa isipan ni Teresa habang nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng eskinita, hindi kalayuan sa isang mamahaling kapehan sa dulo ng Makati. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bintana ng kapehan, kung saan nakaupo si Mateo. Ngunit hindi siya mag-isa. Kaharap niya ang isang lalaking naka-Amerikana na may bitbit na itim na maleta, isang lalaking madalas makita ni Teresa sa mga balita bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng pamilyang Delgado sa labas ng mansyon. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tawa ni Mateo sa loob ng kapehan, ang bawat pakikipagkamay nito sa lalaki, ay tila mga saksak sa kanyang likuran. Mateo, akala ko ba ay magkasama tayo sa laban na ito? Akala ko ba ay pareho nating gustong pabagsakin ang mga Delgado? Bulong ni Teresa sa hangin, ang kanyang boses ay pilit na nilulunod ng tunog ng mga sasakyang dumadaan. Bumalik siya sa kanilang maliit na silid bago pa man siya makita ni Mateo. Pagdating niya, mabilis niyang iniligpit ang kanyang laptop at ang mga dokumentong kanilang pinag-aaralan. Ang bawat haplos niya sa keyboard ay puno ng pag-aalinlangan. Ang bawat tulong na ibinigay ni Mateo, ang pagbabayad ng upa, ang pagprotekta sa kanya, ang pag-alaga sa kanyang mga sugat, ay tila nagkaroon ng ibang kulay sa kanyang isipan. Isa ba itong tunay na malasakit o bahagi lamang ng isang mas malaking plano para gamitin siya bilang pain? Ilang sandali pa narinig ni Teresa ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pinto. Pumasok si Mateo, bitbit ang amoy ng kape at ang lamig ng gabi. Ang kanyang mukha ay kalmado gaya ng dating, ngunit para kay Teresa, ang kalmadong iyon ay tila isang maskara na itinatago ang isang mapanganib na katotohanan. Bakit hindi ka pa natutulog, Teresa? Akala ko ba ay pagod ka na sa mga nangyari kanina sa Greenbelt? Tanong ni Mateo, habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang bag sa lamesa. Saan ka galing, Mateo? Walang ligoy na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay matigas, punong-puno ng tensyon, na tila isang kwerdas ng gitara na handa ng maputol. Napatigil si Mateo sa kanyang paggalaw. Naglakad-lakad lang ako para makakuha ng sariwang hangin. Masyadong mainit ang mga balita ngayon, kailangan kong mag-isip ng susunod nating hakbang. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Sariwang hangin, o baka naman sariwang impormasyon mula sa mga taong pilit nating kinakalaban. Nakita kita, Mateo. Nakita kita sa kapehan kasama ang abogado ng mga Delgado. Bakit, magkano ang halaga ko sa kanila? O baka naman mas malaki ang alok nila sa iyo kaysa sa katarungang sinasabi mo? Ang mukha ni Mateo ay biglang naging seryoso. Ang kanyang mga mata na dati ay may kislap ng pagkalinga ay naging matalim at malamig. Teresa, hindi mo naiintindihan. Ang pakikipagkita ko sa kanya ay bahagi ng aking trabaho. Kailangan nating malaman ang bawat galaw nila bago pa man sila makagawa ng kontrademanda. Huwag mo akong gamitan ng mga salitang abogado, Mateo, sanay na ako sa mga kasinungalingan ni Rodrigo. Akala ko ay iba ka. Akala ko ay pareho tayong sugatan na gustong gumaling. Pero mukhang nagkamali ako. Mukhang isa ka lang din sa kanila, isang taong marunong sumayaw sa musika ng pera at kapangyarihan. Ang sigaw ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Wala kang alam sa mga sakripisyong ginagawa ko para sa iyo. Teresa, sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay tumaas din, puno ng pagkabigo. Kung hindi dahil sa akin nabulok ka na sa kalsada, kung hindi dahil sa akin wala kang hawak na ebidensya laban sa kanila, at kung hindi dahil sa akin wala kang makukuhang paraan para makapaghiganti sa pagkamatay ng ina mo, ganti ni Teresa. Huwag tayong maglokohan, ginagamit natin ang isa't isa. Pero sa oras na malaman ko na ang kalayaan ko, ang itinataya mo para sa sarili mong interes, ako mismo ang tatapos sa alyansang ito. Tumalikod si Mateo, hindi na sumagot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigawan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanyang mesa at binuksan ang isang maliit na drawer na may sariling susi. Akala niya ay hindi nakatingin si Teresa. Ngunit mula sa refleksyon ng salamin, nakita ng dalaga ang isang bagay na nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Kinuha ni Mateo ang isang makapal na folder. Sa harap nito nakasulat ang pangalang Teresa Santos Delgado sa malalaking letra. Ngunit sa ilalim ng kanyang pangalan may isang pulang tatak na ang nakasulat ay Target for Asset Recovery.
Dahan-dahan itong itinago ni Mateo sa pinakailalim ng drawer at mabilis na nilock ito bago lumingon muli kay Teresa na may malamig na ekspresyon. Matulog ka na, mahaba pa ang laban bukas. Naiwang nakatayo si Teresa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano ang ibig sabihin ng dokumentong iyon? Bakit siya ang nakasulat na target sa folder ni Mateo? Sa gitna ng dilim, habang pinagmamasdan niya, ang likod ng lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas, isang matinding takot ang namuo sa kanyang dibdib. Sa mundong ito, sino nga ba ang tunay na kaibigan? At sino ang kaaway na may suot na maskara ng kabutihan? Isang bagay lang ang sigurado si Teresa sa bawat hakbang niya patungo sa katarungan. Lalong dumidilim ang daang kanyang tinatahak, at ang taong pinagkatiwalaan niya ang siya palang may hawak ng susi sa kanyang tuluyang pagbagsak. At kahit kailan ay hindi magiging bahagi ng pamilyang ito ang isang ahas na gaya mo, Teresa. Kahit anong dumi ang ibato mo, mananatili kaming malinis sa mata ng Diyos at ng lipunan. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig sa banal na puot, habang binibigkas ang mga salitang iyon sa gitna ng kanilang huling gabi ng novena. Ang amoy ng mga sariwang liryos at nagniningas na kandila ay humahalo sa amoy ng kapangyarihang pilit na itinataguyod sa loob ng mansyon. Sa kabila ng investigasyon ng AMLC at ng kahihiyan sa Greenbelt, ang matanda ay nagawa pang mag-organisa ng isang pagtitipon ng panalangin, isang desperadong hakbang upang ipakita sa lahat na sila pa rin ang mga biktima at ang Diyos ay nasa kanilang panig. Sa pintuan ng malawak na sala nakatayo si Teresa. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong kolorete. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong pumasok sa isang silid na puno ng liwanag. Ang bawat bulong ng rosaryo ay napatigil, at ang lahat ng mga matataas na panauhin ay napalingon sa kanya. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon. Teresa, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang tapakan ang bahay na ito. Ang sigaw ni Rodrigo ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog. Dahan-dahang lumakad si Teresa patungo sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng mga delgado. Hindi siya natakot sa mga mapanghusgang tingin ng mga kaibigan ni Doña Consuelo. Sa halip, huminto siya sa harap ng altar at kinuha ang isang kandila. Nandito ako para magdasal, Rodrigo. Ang boses ni Teresa ay malumanay, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Nagdarasal ako na sana bago magsimula ang paglilitis bukas, ay magkaroon kayo ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Dahil ang bawat kandilang itinitirik nyo rito ay hindi kayang sunugin ang mga ebidensyang hawak ng batas. Humarap siya kay Doña Consuelo na kasalukuyang nakahawak ng mahigpit sa kanyang rosaryo hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang pagsusuot ng puti at ang pagluhod sa harap ng altar ay hindi sapat para hugasan ang dugong nasa inyong mga kamay, Doña Consuelo. Ang aking ama, hindi siya namatay sa isang aksidente. At alam nating dalawa kung sino ang tunay na nag-utos na burahin siya sa mundong ito. Ang matanda ay tila nabulunan sa kanyang sariling laway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang bulong-bulungan sa loob ng silid ay lalong lumakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa gitna ng isang pagsabog. Layas palayasin ang babaeng iyan, ang hiyaw ni Doña Consuelo, ngunit walang isang tauhan ang lumapit. Ang lahat ay tila nakapako sa kanilang kinatatayuan dahil sa bigat ng revelasyon ni Teresa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Dahan-dahang bumaba si Marites, bitbit ang isang tablet at may isang mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya mukhang natatakot. Sa katunayan, siya ay tila isang reynang may hawak na alas sa kanyang mga kamay. Masyado ka namang kampante, Teresa. Ani Marites, habang inilalapag ang tablet sa mesa sa harap ng lahat ng mga panauhin. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng ebidensya? Akala mo ba ay ganoon kadaling pabagsakin ng isang delgado? Iniharap ni Marites ang screen ng tablet sa direksyon ni Teresa. Ang ipinapakita nito ay isang serya ng mga CCTV footage at mga dokumentong digital
Mula sa gabi ng nakaraang buwan, ang gabing sinasabing ninakaw ni Teresa ang pondo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang video ay hindi malabo. Ipinapakita nito si Teresa na pumasok sa opisina ni Rodrigo, binuksan ang vault, at may inilagay na isang maliit na device sa loob ng server. Ang sinasabi mong ebidensya mula sa laptop mo, iyan ay bunga ng illegal hacking at planting of evidence. Teresa, ang boses ni Marites ay puno ng lason. At heto pa ang pinakamaganda. Mayroon kaming opisyal na sinumpaang salaysay mula sa isang itim na merkado sa labas ng bansa. Sinasabi rito na ikaw, Teresa, ang siyang tunay na nagbukas ng account sa ilalim ng pangalan ni Rodrigo para sadyang palabasin na siya ay naglalaban ng pera. Natigilan si Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang video na ipinapakita ni Marites ay tila totoo, ang kanyang suot, ang kanyang buhok, ang kanyang bawat galaw. Paano nila nagawa ang isang peking video na kasing linaw nito? At bago ko malimutan, dagdag ni Marites, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Meron din kaming testigo na magpapatunay na ang lahat ng mga audit reports na ibinigay mo sa AMLC ay gawa-gawa lamang sa tulong ng sabihin na nating isang abogadong mabilis mabayaran. Tumingin si Marites ng diretso sa mga mata ni Teresa. Bukas sa korte, hindi si Rodrigo ang makukulong, Teresa, kundi ikaw, dahil ang lahat ng itinanim mong ebidensya ay babalik sa iyo bilang sampal ng katotohanan. You have no alibi. Habang nangyayari ang mga transaksyong ito, nasaan ka nga ba? Wala kang sapat na patunay kung nasaan ka dahil mag-isa ka lang sa iyong silid, 'di ba? Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa labas ng mansyon, naghahanap ng anino ni Mateo, ngunit ang kalsada ay madilim at walang bakas ng kahit sino. Ang bawat mukha sa loob ng sala ay nagsimulang magbago, mula sa panghuhusga ay naging katuwaan. Ang mga delgado ay muling nagwagi sa laro ng panlilinlang. Paano makakalaban si Teresa sa isang kasinungalingang binuo ng teknolohiya at pera? At nasaan si Mateo sa oras na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila guguho na sa kanyang harapan? Ang gabi ng novena ay naging gabi ng kanyang sariling kamatayan. Habang ang bawat kandilang itrik ay tila nagsisilbing mitya ng isang bitag na hindi na niya matatakasan. Sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng batas, idinedeklara ko na ang lahat ng ari-arian na nakuha mula sa illegal na transaksyon ng Delgado Foundation ay ililipat sa ilalim ng pangangalaga ng Valeriano Trust Fund, ayon na rin sa kasunduang nilagdaan ng biktima. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na maso ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman, tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling pag-asa ni Teresa. Ang hangin sa loob ng korte ay naging masikip, bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng pagkabigo. Nakatayo siya sa tabi ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa dokumentong kasalukuyang binabasa ng clerk of court. Kanina lamang ang lahat ay tila pabor sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagawang patunayan ni Mateo na ang mga videong inilabas ni Marites ay mga deepfake, isang sopistikadong panlilinlang na ginawa sa tulong ng AI. Nakita ni Teresa ang unti-unting pagguho ng mukha ni Rodrigo at ang panginginig ng mga labi ni Doña Consuelo habang isa-isang inilalantad ni Mateo ang kanilang mga tunay na bank account sa ibang bansa. Ngunit sa rurok ng kanyang tagumpay, doon inilabas ni Mateo ang huling alas-ang-alas na wawasak hindi lamang sa mga delgado, kundi pati na rin sa kanya. Attorney, anong ibig sabihin nito? Bakit napunta sa Valeriano Trust Fund ang lahat? Akala ba ay ibabalik natin ito sa mga biktima at sa akin? Ang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at hindi makapaniwalang katotohanan. Hindi siya nilingon ni Mateo. Ang mukha ng abogado ay tila isang pader na gawa sa yelo. Walang emosyon, walang bakas ng pagkakaibigang ipinakita nitong mga nakaraang linggo. Trabaho lang ito, Teresa, ang pirma mo sa Special Power of Attorney na ibinigay mo sa akin nung nakaraang gabi ay malinaw. Ibinigay mo sa akin ang buong karapatang desisyonan kung saan mapupunta ang bawat sentimong mababawi natin. Pero ang tabi mo ay para ito sa katarungan ng ina mo. Ang sabi mo ay magkasama tayo, ang hiyaw ni Teresa. Bagaman ang kanyang boses ay tila nalunod sa ingay ng mga reporter na nagkakagulo sa loob ng korte, katarungan nga ito para sa ina ko. Sa wakas ay tumingin si Mateo sa kanya, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata
ay hindi para sa kalinga, kundi para sa isang matagal ng kinimkim na paghihigante. Ang perang ito ay kinuha ng mga Delgado sa pamilya ko 20 taon na ang nakalilipas. Ginamit lang kita, Teresa, para makuha ang mga access codes na tanging isang asawa lang ang makakakuha. You were just a bridge, and now that I've crossed it, I don't need the bridge anymore. Naramdaman ni Teresa ang tila paghinto ng mundo. Ang bawat haplos ni Mateo sa kanyang kamay noon, ang bawat salita ng pag-asa, lahat ay bahagi lamang ng isang masalimuot na bitag. Mas masakit ito kaysa sa sampal ni Rodrigo. Ang pagtataksil ng isang kaaway ay inaasahan, ngunit ang pagtataksil ng taong akala mo ay iyong tagapagligtas ay isang uri ng sugat na hinding-hindi na maghihilom. Sa kabilang panig, makikita si Rodrigo na pinupusasan na ng mga pulis. Ang kanyang muka ay puno ng puot, hindi lamang kay Teresa, kundi pati na rin kay Mateo. Niloko mo kaming lahat, Mateo, hayop ka. Ang sigaw ni Rodrigo habang kinakaladkad siya palabas. Si Doña Consuelo naman ay tila nawalan ng malay sa kanyang upuan. Ang kanyang rosaryo ay nagkalat sa sahig putol-putol, gaya ng kanilang kapangyarihan. Nagwagi ang katarungan laban sa mga Delgado, ngunit si Teresa ay nanatiling talunan. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng silid mag-isa, habang ang mga tao ay nagsisimula ng lumabas. Ang kanyang mga bulsa ay walang laman, ang kanyang pangalan ay dumanas ng kahihiyan. At ngayon ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ay ninakawan din siya ng kanyang kinabukasan. Dahan-dahang lumakad si Mateo palabas ng korte. Hindi man lang muling lumingon sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng alas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang mapait na paalala ng kanyang pagkapanalo. Napasandal si Teresa sa lamesa, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para makuha ang mga ebidensya, lahat ay napunta sa bulsa ng ibang tao. Muli siya ay naging isang biktima sa sarili niyang laro. Bakit ang mundo ay tila walang puwang para sa mga taong tapat? Mayroon pa bang natitirang lakas sa isang pusong 2 beses winasak ng 2 magkaibang lalaki sa loob lamang ng maikling panahon? Habang ang huling ilaw ng korte ay pinapatay, na iwan si Teresa sa dilim, yakap ang kanyang sarili. Habang ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tanong na bumabagabag sa kanyang kaluluwa, ano na ang ititira ko para sa aking sarili? Pound. Ngunit pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkatanto na ang bawat yakap, bawat haplos, at bawat salita ng pag-asa na ibinigay sa iyo ay isa palang sadyang plano para sa iyong tuluyang pagbagsak. Sa labas ng silid, hukuman ang kislap ng mga lente ng camera ay tila mga kidlat na sumusugat sa paningin ni Teresa. Ang mga reporter na dati ay tila nakikiramay sa kanya ay naging mga buwitreng nag-aabang sa kanyang bawat luhang papatak. Teresa, anong pakiramdam na maging great loser ng Makati? Naisahan ka ba talaga ni Attorney Valeriano o kasabwat ka sa pagnanakaw ng pondo? Ang bawat tanong ay tila mga bala ng baril na tumatagos sa kanyang pagkatao. Wala siyang nasagot. Naglakad siya ng tulala, ang kanyang mga paa ay tila gawa sa mabigat na tingga habang nilalagpasan ang nagkakagulong madla. Narating niya ang Ayala Bridge nang hindi niya namamalayan. Ang gabi ay malamig at ang tubig ng ilog Pasig sa ibaba ay tila isang madilim na salamin na nag-aanyaya ng katahimikan. Humawak si Teresa sa malamig na rehas ng tulay. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga palad na naglinis ng paa ng kanyang kaaway, ang mga palad na nagpuyat para sa ebidensya, at ang mga palad na ngayon ay wala nang mahawakang kahit ano. Isang malalim na pagod ang bumalot sa kanya, isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng pagtulog. Isang hakbang na lang, Teresa. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang malakas na agos ng tubig. Isang hakbang na lang at hindi mo na mararamdaman ang bigat ng mundong ito. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang mainit at nanginginig na kamay sa kanyang braso. Isang haplos na puno ng pagmamahal at pamilyar na amoy ng lupang basa at murang sabon. Anak, huwag mong hayaang ang kadiliman ng ibang tao ang pumatay sa sarili mong liwanag. Napalingon si Teresa at nakita si Nanay Rosa. Ang matanda ay may bitbit na supot ng mainit na pandesal, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may tatag na hindi matatawaran. Sa gitna ng naglalakihang gusali ng Makati,
Sa gitna ng bilyon-bilyong pisong nawala sa kanya, ang maliit na piraso ng tinapay na iniabot sa kanya ng matanda ang naging pinakamahalagang bagay sa mundo. Nanay Rosa, wala na po ang lahat. Niloko ako ni Mateo. Ginamit lang ako ng lahat ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko. Ang hikbi ni Teresa ay sa wakas ay kumawala isang tunog ng pagkabasag na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Niyakap siya ng matanda ng mahigpit. Hindi dyan natatapos ang kwento mo, Teresa. Ang pera ay dumilang na pwedeng hugasan, pero ang dangal at ang buhay mo ay hindi na maibabalik kapag itinapon mo. Tumingin ka sa akin, anak. Ikaw ay isang santos. Ang tatay mo ay lumaban hanggang sa huli, ikaw din kailangang lumaban. Naupo sila sa gilid ng kalsada, malayo sa karangyaan ng mga penthouse sa paligid. Hinati ni Nanay Rosa ang pandesal at ibinigay ang mas malaking bahagi kay Teresa. Sa bawat kagat ni Teresa sa tinapay naramdaman niya ang dahan-dahang pagbalik ng init sa kanyang katawan. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan niya, ngunit sa simpleng sandaling iyon, naramdaman niyang tao pa rin siya, hindi isang biktima, hindi isang kasangkapan, kundi isang babaeng humihinga pa rin. Nang dahan-dahang tumayo si Teresa, para magpaalam, may napansin siyang isang maliit na puting papel na nakatiklop sa loob ng bulsa ng kanyang itim na bestida. Tila inilagay ito doon sa gitna ng siksikan sa korte kanina o marahil bago pa man umalis si Mateo sa kanyang tabi. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang sulat kamay ay maayos, matalas at pamilyar. Ang penthouse sa Makati Ayala Center Room 44B. Ang password ay ang petsa kung kailan namatay ang iyong ama. Huwag kang titingin sa likod, Teresa. Ang katarungan ay hindi laging mukhang katarungan sa simula. Ang puso ni Teresa ay muling tumibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot. Isang matinding kuryosidad at galit ang naghalo sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Isang huling pangungutya o isang pinto-pinto patungo sa katotohanang hindi niya nakita. Tiningnan ni Teresa ang direksyon ng Ayala Center kung saan ang pinakamataas na gusali ay tila humahalik sa ulap. Ang hangin ay muling humampas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malabo dahil sa luha. Ang bawat hakbang niya palayo sa tulay ay tila isang deklarasyon na hindi pa tapos ang kanyang laban. Sino nga ba ang tunay na Mateo Valeriano? Isang traidor na kinuha ang lahat o isang lalaking gumagawa ng sarili niyang bersyon ng katarungan sa mundong puno ng katiwalian? At ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng silid na iyon, ng kanyang tuluyang pagkatalo o ang susi para maging tunay na reyna ng kanyang sariling buhay? And now, ang pagsakay sa elevator patungo sa ika-44 na palapag ng Ayala Center Tower ay tila isang paglalakbay patungo sa kabilang mundo. Habang tumataas ang numero sa screen, nararamdaman ni Teresa ang pagkabingi sa kanyang mga tainga at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na dingding ng elevator. Madungis ang kanyang bestida, may mga tuyong mantsa ng luha sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang naghahanap ng kasagutan. Tumigil ang elevator at bumukas ang pinto sa isang pribadong pasilyo. Sa dulo nito ay ang pintong may markang 44B. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang nanginginig na kamay at itinipla ang mga numero sa electronic lock. Ang petsa kung kailan namatay ang kanyang ama, isang serya ng mga numero na nakaukit sa kanyang kaluluwa bilang simula ng lahat ng kanyang pighati. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng trangka. Itinulak niya ang pinto at sinalubong siya ng isang malawak at napakagandang penthouse. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng buong ganda ng lungsod ng Makati na tila mga hiyas na nagkislapan sa dilim. Ngunit sa gitna ng karangyaan nakatayo si Mateo. Sa tabi ng bintana may hawak na baso ng tubig at nakatingin sa malayo. Dumating ka rin sa wakas. Ang boses ni Mateo ay kalmado, tila ba inaasahan niya ang pagdating ni Teresa anumang sandali. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Bakit mo ako pinapunta rito? Pagkatapos mo akong nakawan ng lahat sa harap ng korte. Ang boses ni Teresa ay bumasag sa katahimikan ng silid puno ng pait at galit. Humarap si Mateo sa kanya. Ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha, dahilan upang magmukha siyang isang estranghero.
Kailangan mong mawalan ng lahat, Teresa, para maligtas ang buhay mo. Akala mo ba ay hahayaan ka lang ng mga delgado kapag nalaman nilang nasa iyo ang bilyon-bilyong pisong ninakaw nila? Sa oras na makuha mo ang perang iyon, magiging target ka ng bawat hitman na kayang bayaran ng kanilang natitirang koneksyon. Inilipat ko ang pera sa Valeriano Trust para ako ang maging target, hindi ikaw. Isang magandang kwento, attorney, mapang-uyam na sagot ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero hindi na ako ang babaeng madaling mauto sa mga matatamis na salita. Alam ko ang laro mo. Gusto mo ang pera para sa sarili mong kapangyarihan. Gusto mong gamitin ang katarungan ng ina mo para pagtakpan ang sarili mong kasakiman. Inilapag ni Mateo ang kanyang baso at tinitigan si Teresa. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Hindi na mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan ko, sagot ni Teresa, habang kinukuha ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Isang dokumentong nakuha niya mula sa laptop, bago pa man ito tuluyang ma-encrypt ng system ni Mateo. Habang abala ka sa pagdiriwang ng iyong tagumpay, sinuri ko ang mga detalye ng Valeriano Trust Fund. Bilang isang accountant, alam ko ang bawat butas ng bawat kontrata. At nakita ko ang isang malaking pagkakamali mo, Mateo. Napatigil ang paghinga ni Mateo, isang lamat ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang trust fund na itinayo mo ay nakabase sa isang offshore account sa Cayman Islands na may illegal na pirma ng iyong yumaong ina. Paliwanag ni Teresa, ang kanyang boses ay naging matalas at malamig na parang bakal. Isang teknikalidad na nakaligtaan mo dahil sa sobrang pagmamadali mong makuha ang lahat. Sa madaling salita, ang paglipat ng pera sa account na iyon ay maituturing na technical malversation. Isang tawag ko lang sa AMLC at hindi lang ang pera ang mawawala sa iyo, pati ang lisensya mo at ang kalayaan mo ay tuluyan ng maglalaho. Lumapit si Teresa hanggang sa maramdaman niya ang init ng katawan ni Mateo. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng kuryente ng galit at isang kakaibang uri ng respeto. Ngayon, bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi ko dapat pindutin ang send sa email na ito. Isang tahimik na sandali ang dumaan. Nakita ni Teresa ang bahagyang panginginig ng panga ni Mateo. Tumingin ang lalaki sa isang litrato ng kanyang ina na nasa ibabaw ng lamesa. Isang babaeng namatay na may madungis na pangalan. Sa sandaling iyon, nakita ni Teresa ang tao sa likod ng abogado. Nakita niya ang isang sugatang anak na handang gawin ang lahat kahit ang maging masama para lang maituwid ang mali. Ano ang gusto mo, Teresa? Mahinang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Gusto ko ng tunay na katarungan, sagot ni Teresa. Hindi ko kailangan ang lahat ng pera ng mga delgado. Gusto ko ang kalahati nito para itayo ang isang pundasyon para sa mga biktima ng pang-abuso ng mga makapangyarihan. At gusto ko ng isang partner, hindi isang amo. Hahatiin natin ang yaman na ito ng patas at gagamitin natin ito para siguraduhin na walang ibang Doña Consuelo o Rodrigo ang muling makakatapak sa dangal ng maliliit na tao. Itinaas ni Teresa ang kanyang cellphone, ang kanyang daliri ay nakatapat sa screen. So ano ang pipiliin mo, Mateo? Magtutulungan tayo para maging mga tunay na reyna at hari ng lungsod na ito, o sasabog tayong dalawa sa harap ng batas ngayong gabi? Tinitigan ni Mateo si Teresa at sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na ngiti, hindi mapang-uyam, kundi isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. You really are an alpha survivor, Teresa Santos. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Ang katahimikan sa penthouse ay tila nagbago mula sa pagiging isang selda patungo sa isang bagong simula. Ngunit bago pa man magkadikit ang kanilang mga palad, ang malaking screen sa dingding ng penthouse ay biglang bumukas ng kusa. Isang live news report ang lumabas. Ang mukha ng reporter ay puno ng kaba. Isang malaking pagsabog ang naganap sa loob ng kulungan kung saan kasalukuyang nakadetain si Rodrigo Delgado. Ayon sa mga unang ulat, may mga armadong lalaki ang pumasok upang iligtas o itumba ang nasabing suspect. Napatingin silang dalawa sa screen. Ang laro ay hindi pa pala tapos. Ang mga Delgado ay may huling baraha pa at tila ang giyera ay mas magiging madugo kaysa sa inaasahan nila. Ang bawat palasyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay itinakdang gumuho at ang bawat luhang idinulot mo sa iba ay babalik sa iyo bilang isang dagat ng pighati.
Sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa labas ng lungsod, nakaupo si Rodrigo sa gilid ng isang matigas na semento. Wala na ang kanyang mamahaling barong, wala na ang bango ng kanyang imported na pabango. Ang tanging amoy na bumabalot sa kanya ay ang amoy ng kalawang at pawis. Ang pagsabog na narinig sa balita ay hindi pala para iligtas siya, kundi isang pagtatangka ng kanyang mga dating kasosyo sa negosyo na patahimikin siya habang buhay. Nakaligtas siya, ngunit ang kanyang kanang binti ay hindi na muling makakalakad ng maayos, isang permanenteng paalala ng kanyang tangkang pagtakas sa batas. Rodrigo Delgado, may bisita ka. Ang boses ng gwardya ay walang bakas ng paggalang, tila ba isang numero na lamang ang lalaking dati ay kinatatakutan sa Makati. Dahan-dahang tumingala si Rodrigo. Sa likod ng rehas nakatayo si Teresa. Nakasuot siya ng isang puting suit, ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at kapayapaan. Sa tabi niya ay si Mateo na tahimik na nagmamasid. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang mga rehas na bakal, kundi isang napakalawak na bangin ng pagkakaiba ng kanilang mga kapalaran. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Teresa? Ang boses ni Rodrigo ay paos-puno ng puot at inggit. Nakuha mo na ang lahat. Masaya ka na ba? Tinitigan siya ni Teresa ng matagal. Walang halakhak na lumabas sa kanyang mga labi, kundi isang malalim na buntong hininga ng awa. Hindi ako nandito para pagtawanan ka, Rodrigo. Nandito ako para ibigay sa iyo ang mga dokumento ng ating annulment. Pirma mo na lang ang kailangan para tuluyan na akong lumaya sa sumpa ng pangalan mo. Inabot ni Teresa ang pluma sa pagitan ng mga rehas. Nanginginig ang mga kamay ni Rodrigo habang nilalagdaan ang papel. Sa bawat titik ng kanyang pangalan, tila nararamdaman niya ang huling hibla ng kanyang pagkatao na kumakawala. Noong huling pirmahan nila ang isang dokumento, iyon ay para sa kanilang kasal, isang araw na puno ng pangako ng pag-ibig, na ngayon ay naging isang madilim na bangungot. Habang nangyayari ito sa kabilang bahagi ng San Juan, ang mansyon ng mga Delgado ay tila isang libingan. Ang malalaking pinto na dati ay laging bukas para sa mga piging ay nakasara na at may nakadikit na selyo ng sheriff. Ang bawat mamamahaling gamit ay nilagyan ng tag para sa foreclosure auction. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Doña Consuelo sa harap ng kanyang salamin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hawak niya ang kanyang rosaryo, ngunit sa halip na mga dasal ang lumalabas sa kanyang bibig, ay mga bulong tungkol sa mga gintong nawala at mga taong nagtaksil sa kanya. Diyan ang mga katulong, Marites, ipaghanda mo ako ng tsaa. Ang sigaw ng matanda ay umalingaw-ngaw sa walang lamang pasilyo, ngunit ang tanging sumagot ay ang sarili niyang boses. Si Marites, ang babaeng akala ni Consuelo ay kanyang magiging katuwang sa kasamaan, ay matagal nang tumakas bitbit ang ilang alahas na nagawa niyang itago. Ngunit sa kanyang pagmamadaling makalabas ng bansa, nahuli siya sa paliparan dahil ang lahat ng kanyang credit cards ay na-freeze na ni Mateo at Teresa. Ngayon si Marites ay kasalukuyang sumasailalim sa interogasyon, itinuturo ang bawat kasalanan ni Doña Consuelo para lamang makakuha ng mas mababang hatol. Dahan-dahang tumayo si Doña Consuelo at lumapit sa bintana. Nakita niya ang mga truck na nagkakarga ng kanyang mga paboritong antik na muebles. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng sakit, hindi dahil sa panghihinayang sa kanyang anak, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang katayuan sa lipunan. Ang reyna ng San Juan ay naging isang baliw na matandang babae na nakatira sa isang bahay na hindi na sa kanya. Bumalik ang eksena kay Teresa na kasalukuyang naglalakad palabas ng kulungan. Ang sikat ng ay tumama sa kanyang mukha, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Tapos na ang lahat, Teresa, tanbulong ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ang hustisya ay naisakatuparan na. Hindi pa, Mateo, sagot ni Teresa habang nakatingin sa malayo. Ang pagkakakulong nila ay simula pa lamang ng kanilang karma. Ang tunay na katarungan ay ang mapayapang pagtulog ko sa gabi. Alam na ang aking ama ay nakangiti na mula sa kabilang buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang tawag ang natanggap ni Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ano, sigurado ba kayo? Lumingon si Mateo kay Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Teresa, si Doña Consuelo, dinala siya sa mental hospital. Ayon sa mga doktor, tuluyan na siyang nawala sa sariling katinuan
Matapos niyang subukang sunugin ang mansyon kanina, natigilan si Teresa. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang huling sandata ni Doña Consuelo ang kanyang isipan ay siya ring naging huling bilangguan niya. Ang tanong na lamang ay ito, pagkatapos ng lahat ng bagyong dumaan, handa na ba si Teresa na buksan ang kanyang puso para sa isang bagong simula o ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling lamat sa kanyang magandang kinabukasan? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinalimutan mo na ang sakit kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon na diktahan ang iyong bukas. Ang umaga sa sementeryo ng Manila Memorial Park ay tahimik at payapa. Ang hamog ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng init ng sumisikat na araw, tila mga alaala ng gabi, na unti-unting binubura ng bagong pag-asa. Nakatayo si Teresa sa harap ng puntod ng kanyang ama. Sa tabi nito mayroon ding isang bagong ayos na himlayan para sa ina ni Mateo. Ang dalawang taong naging biktima ng kasakiman ng mga delgado ay sa wakas ay magkatabi na sa kanilang huling hantungan. Malayo sa gulo at ingay ng mundong pilit silang binura, dahan-dahang inilapag ni Teresa ang isang bungkos ng mga puting orkidya. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Papatapos na po ang laban. Malinis na ang pangalan niyo. Wala na ang mga taong kumuha sa inyo sa akin. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at ginhawa. Sa likuran niya, dahan-dahang lumapit si Mateo. Hindi siya nagsasalita, sapat na ang kanyang presensya upang bigyan ng tatag si Teresa. Sa loob ng maraming taon, ang galit ang nagpatakbo sa buhay ni Mateo, ngunit sa sandaling iyon, habang tinititigan ang puntod ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng pera. Salamat, Mateo. Lumingon si Teresa sa kanya, ang kanyang mga mata ay malinaw at wala ng bakas ng galit. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang katotohanan kahit na muntik na nating mawala ang ating mga sarili sa proseso. Inabot ni Mateo ang kamay ni Teresa. Ang haplos ng kanilang mga palad ay hindi na puno ng tensyon ng paghihiganti, kundi ng isang malalim na pag-unawa. Hindi ko lang ito ginawa para sa katarungan, Teresa. Ginawa ko ito dahil nakita ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan, ang kakayahang magmahal sa kabila ng lahat ng sugat. Bago sila umalis ng sementeryo, nagpasya si Teresa na dumaan sa National Penitentiary para sa isang huling pagbisita. Hindi siya pumasok sa loob ng interrogation room. Tumayo lang siya sa likod ng makapal na salamin, pinagmamasdan si Rodrigo na kasalukuyang nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa kawalan. Ang dati ay makapangyarihang lalaki ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Wala nang sinabi si Teresa, hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang pananahimik ang naging huling hatol sa lalaking nagtaksil sa kanya. Iniwan niya ang kanyang singsing sa kasal sa ibabaw ng lamesa ng gwardya, isang maliit na piraso ng ginto. Nawala ng halaga, isang simbolo ng isang panahong tuluyan na niyang tinapos. Sa bawat hakbang niya palayo sa kulungan, naramdaman ni Teresa ang tila paggaan ng kanyang buong katawan. Ang kadena ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Naglakad silang dalawa ni Mateo sa dalampasigan ng Manila Bay habang lumulubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang sining na tila ipininta para sa kanilang bagong simula. Kasama nila si Nanay Rosa na masayang pinapanood ang mga batang naglalaro sa buhanginan. Ang matanda ay hindi na kailangang maglingkod sa ibang tao. Sa tulong ni Teresa, nakabili siya ng isang maliit na bahay sa probinsya kung saan maaari siyang mamuhay ng matiwasay. Ready ka na ba sa susunod na kabanata ng buhay mo, Teresa? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang braso sa balikat ng dalaga. Sumandal si Teresa sa balikat ni Mateo, naramdaman ang tibok ng puso ng lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Handa na ako, Mateo. Hindi na ako natatakot sa kung anong mangyayari bukas. Dahil alam ko na sa pagkakataong ito hindi na ako naglalakad ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na kislap sa mga mata ni Mateo ang nakita ni Teresa. Isang kislap na nagpapahiwatig ng isang bagong plano, isang bagong layunin. May naisip ka ba, Attorney, biro ni Teresa, na may kasamang matamis na ngiti? Naisip ko lang, paano kaya kung ang susunod nating itayo ay hindi na isang pundasyon para sa mga biktima kundi isang tahanan para sa atin?
Bulong ni Mateo ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Mateo ng mas mahigpit. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom nag-iiwan ng mga peklat na magsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng naglalakihang bituin sa kalangitan ng Maynila, ang reyna ng Makati ay nahanap na ang kanyang tunay na trono, isang trono na binuo hindi ng ginto kundi ng tunay at tapat na pag-ibig. Ang tanong na lamang ay kung paano nila haharapin ang mundong muling susubok sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang pag-ibig ang magsisilbing kalasag na hinding-hindi na muling mababasag. Ang bawat hakbang ni Teresa sa makintab na pasilyo ng Ayala Center Tower ay tila isang marcha ng tagumpay. Wala na ang putik sa kanyang mga paa, wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng isang dekalidad na kulay gintong blazer na nagbibigay diin sa kanyang tindig. Ang bawat taong nadadaanan niya, mga empleyado, mga kapwa negosyante, at maging ang mga taong dati ay tumalikod sa kanya, ay napapahinto at nagbibigay ng daan. Ngayon, ang bawat tingin sa kanya ay puno ng respeto at paghanga, hindi na ng pangungutya. Pumasok siya sa loob ng isang malawak na bulwagan, kung saan gaganapin ang inaugurasyon ng The Santos Valeriano Foundation. Ang amoy ng sariwang kape at ang tunog ng banayad na biolin ay nagbibigay ng isang marangya, ngunit mapayapang kapaligiran. Sa harap ng entablado na kasulat sa naglalakihang letra, ang kanilang layunin pagbawi sa dangal, pagbuo ng bukas. "Handa ka na ba, Madam Chair?" Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Humarap si Teresa at nakita si Mateo. Nakasuot ito ng isang formal na itim na Amerikana, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagmamalaki. Hindi na sila nagtatago sa dilim, sila na ngayon ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ng iba. Handang-handa na, attorney, sagot ni Teresa na may kasamang matamis na ngiti. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit nung ako mismo ay handa nang sumuko sa sarili ko." Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Teresa bago ito umakyat sa entablado. "You did this, Teresa. I was just the wind but you were the wings." Tumayo si Teresa sa harap ng mikropono. Ang kislap ng mga lente ng camera ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng naratibo. Tiningnan niya ang madla at sa unang hanay ng mga upuan, nakita niya si Nanay Rosa na nakasuot ng isang magandang ternong asul. Ang matanda ay umiiyak sa tuwa habang nakatingin sa kanya. Para kay Teresa, ang ngiti ni Nanay Rosa ay mas mahalaga pa sa anumang parangal na matatanggap niya. "5 taon ang nakalilipas, ang akala ko ay natapos na ang aking mundo sa gitna ng isang malakas na ulan at isang masakit na sampal." Simula ni Teresa, ang kanyang boses ay malakas, malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Akala ko ay wala ng halaga ang aking pangalan dahil sa mga kasinungalingan ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Pero natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa kung gaano kakayaman, kundi sa kung gaano kakatatag tumayo matapos kang madapa. Ang kung pundasyong ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala silang kwenta, para sa bawat taong ninakawan ng kanilang dangal, at para sa bawat anak na naghahanap ng katarungan para sa kanilang mga magulang." Pagpapatuloy niya, "Hindi tayo biktima ng ating nakaraan. Tayo ang arkitekto ng ating kinabukasan." Ang palakpakan ay tila isang kulog na yumanig sa buong gusali. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit sa kanya ang ilang mga kilalang tao sa lipunan. Kabilang ang mga dating kaibigan ni Doña Consuelo, na ngayon ay pilit na nakikipagkaibigan sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, marunong na si Teresa. Tinanggap niya ang kanilang mga pagbati ng may kagandahang loob, ngunit nanatili ang kanyang distansya. Alam na niya kung sino ang mga taong mananatili sa tabi niya kapag muling bumuhos ang ulan. Pagkatapos ng pagtitipon, umakyat si Teresa sa rooftop ng gusali. Ang hangin ng Makati sa gabi ay malamig at sariwa. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, ang mga kalsadang dati ay nilakaran niya, nang may luha ang mansyong dati ay naging bilangguan niya, at ang bawat sulok na naging saksi sa kanyang paghihirap. "Papa, narito na ako, Nan." Bulong niya sa hangin. "Ang reyna na pangarap niyo para sa akin." Hindi na siya kailangang iligtas ng kahit sino, dahil iniligtas niya ang sarili niya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya at tumayo sa kanyang tabi.
Hindi sila nagsalita sapat na ang katahimikan upang iparamdam ang kanilang tagumpay. Sa di kalayuan ng buwan ay maliwanag tila isang saksi sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na si Teresa ang sugatang ibon na nahulog mula sa pugad. Siya na ngayon ang agila na lumilipad ng mataas malaya at may matalas na paningin sa hinaharap. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay nagsisilbing mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang landas. Ang laro ay tapos na at sa pagkakataong ito ang katarungan at pag-ibig ang siyang huling tumawa. Lumipas ang isang taon, simula nang gumuho ang imperyo ng mga Delgado, ngunit para kay Teresa, tila isang habambuhay na ang nagdaan. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, isang simpleng penthouse, na puno ng liwanag at halaman, malayo sa malamig at mapanghusgang mga pader ng dati niyang mansyon. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, hindi na kasing bagsik ng bagyong tumama sa kanya noong gabing itinaboy siya sa kalsada. Ang bawat ilaw ng lungsod sa ibaba ay tila mga munting bituin na nagpapaalala sa kanya na sa bawat dilim laging may liwanag na naghihintay na matuklasan. Tinitigan ni Teresa ang kanyang mga kamay. Wala na doon ang mga paltos mula sa pagkayod para sa mga taong hindi siya pinahalagahan. Wala na rin ang panginginig ng takot. Ang mga kamay na ito ay ginagamit na ngayon para pumirma ng mga tseke na nagpapaaral sa mga batang lansangan at nagbibigay ng puhunan sa mga inang nais magsimulang muli. Nahanap niya ang tunay na kapayapaan, hindi sa dami ng perang nakuha niya, kundi sa dami ng taong natulungan niyang tumayo mula sa kanilang sariling mga unos. Si Rodrigo ay nananatili sa loob ng kanyang selda, unti-unting kinakain ng pagsisisi at ng katahimikan ng kanyang pag-iisa. Si Doña Consuelo naman ay nasa isang pasilidad kung saan ang tanging kausap niya ay ang mga anino ng kanyang nakaraan. Hindi sila kinalimutan ni Teresa, ngunit hindi na rin niya hinayaang ang galit sa kanila ang magdikta ng kanyang bawat paghinga. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi ang pagsasabing tama ang ginawa nila, kundi ang pagpili ng huwag nang maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Pinatawad na ni Teresa ang kanyang sarili sa pagiging mahina noon dahil ang kahinaang iyon ang naging pundasyon ng kanyang kasalukuyang tatag. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang mga kamay sa balikat ni Teresa, isang haplos na laging nagpapakalma sa kanyang isipan. Hindi naging madali ang kanilang simula. Dumaan sila sa maraming pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa bawat hakbang pinili nilang magtiwala at maging tapat sa isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi parang mga pelikula na laging puno ng tamis. Ito ay parang isang matatag na puno na dumaan sa bagyo, ngunit nananatiling nakatayo dahil sa malalim na ugat ng respeto. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Bulong ni Mateo ang kanyang boses ay tila isang banayad na awit sa katahimikan ng gabi. Lumingon si Teresa at ngumiti isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Mateo, na ang bawat sakit na naranasan ko ay may dahilan pala, para dalhin ako rito sa piling mo at sa buhay na ito. Hinalikan ni Mateo ang noo ni Teresa, isang pangako ng proteksyon at wagas na pagsasama. Sa loob ng bahay maririnig ang mahinang tawag ni Nanay Rosa na naghahanda na ng hapunan, isang simpleng pagsasama-sama ng mga taong tunay na nagmamahalan. Walang mga pilak na planggana, walang mga ritual ng pagpapakumbaba, kundi purong katuwaan at katotohanan. Ang mahalagang aral na baon ni Teresa sa kanyang bagong buhay ay ito. Ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa apelidong dala niya o sa laki ng bahay na tinitirhan niya. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya at ang lakas ng loob na bumangon muli kahit gaano ka pa naging lugmok. Ang bawat babae ay may kakayahang maging reyna ng sarili niyang buhay. Basta't huwag niyang hahayaang ang korona niya ay ibigay ng ibang tao, dahil ang tunay na korona ay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Maynila, ang reyna ng Makati ay payapang naglalakad papasok sa kanyang tahanan. Ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam niya na bukas gigising siya sa isang mundong siya mismo ang bumuo puno ng pag-asa, katarungan at isang pag-ibig na hinding-hindi na muling maglalaho. Parante. Ang kwento ni Teresa ay hindi lamang isang paalala ng pait ng pagtataksil, kundi isang patunay
na ang pinakamingning na bituin ay sumisibol matapos ang pinakamadilim na unos sa ating buhay. Sa bawat pag-audit niya ng kanyang mga dokumento, natutunan niyang i-audit din ang kanyang sariling puso, ang pag-alis sa mga taong nagsilbing liabilities, at ang pagpapahalaga sa kanyang sarili bilang pinakamahalagang asset. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong oras at damdamin sa paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan. Habang binubuo ko ang bahaging iyon, kung saan nakatayo si Teresa sa Ayala Bridge, basang-basa ng ulan at iniisip na wala nang saysay ang mabuhay matapos siyang traidorin ni Mateo, hindi ko mapigilang mapaluha. Isinulat ko ang bawat salita ng may mabigat na dibdib dahil alam kong sa labas ng kwentong ito, marami sa atin ang nakaranas na ring magbigay ng lahat, ngunit itinapon at niyurakan ng dangal. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga tunay na hirap, pagsisikap at tagumpay ng mga kababaihang tulad ninyo na hindi sumusuko sa hamon ng tadhana. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya mo rin bang yakapin ang taong nagtaksil sa iyo para sa isang mas malaking layunin? O mas pipiliin mo ang manahimik at lumayo? Naniniwala ka ba na ang bawat sugat ay sadyang ibinibigay para tayo ay maging mas matatag? Habang nakikinig ka sa akin ngayon, ano ba ang iyong ginagawa? Marahil ay nagtutupi ka ng mga damit nagluluto ng hapunan para sa iyong mga anak? O kaya naman ay nagpapahinga sa biyahe pa uwi mula sa trabaho? Nais kong marinig ang inyong boses. Anong bahagi ng buhay ni Teresa ang pinakasumalamin sa iyong sariling karanasan? Mangyaring i-like at i-share ang ating kwento at huwag mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section. Dito sa ating munting tahanan, ang bawat kwento ninyo ay mahalaga at laging may handang makinig. Naway manatili kayong matatag, puno ng pag-asa at laging alalahanin na ikaw ang reyna ng sarili mong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita at susunod na paglalakbay ng ating mga puso. Pamagat ng kwento ang reyna ng Makati, pagbawi sa dangal paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.